Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News Prime Edition. Ang Operation SED po ng PDRRMO para humingi po tayo ng latest update ngayon sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan as far as dito po sa ating pong Risk Reduction Management Office po natin po concern, no? Magandang umaga po Sir Vincent, pagbati po ninyo sa ating pong mga taga-subaybay. Yes, Sir Mark. Good morning po sa lahat po na nakikinig po at nanood ng iyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir Vincent, nakita po natin po yung epekto po nitong tuloy-tuloy na pag-uulan ulit at ang kanina nga po sa weather update ng DOST Pag-asa parang inaasahan natin hanggang Huwebes hanggang nasa bukas orange warning tapos by Thursday yellow warning na. Bababa ng yellow warning pero syempre pababa pa lang yung tubig mula dito sa mga upstream dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan na nararanasan po ng ating pong Kalakhang Luzon. Ano po ang sitwasyon po ngayon ng mga distrito po dito sa ating pong lalawigan ng Pangasinan base po sa inyong monitoring? Yes, tama po kayo, Sir Mark. Actually, yung ating binabantayan na Marusay River, previously, last week, medyo bumaba na to actually. Dahil nga doon po sa tuloy-tuloy na ulan, ngayon po ay nasa 10 feet po ulit yung kanyang current level. So, nasa above critical po yan. Yung ating sinukulan, nakita na rin po natin yung bahagyang pagtaas po nito. Nasa 7.4 ang current level po niya. So, above critical level pa din yan. At yung ating mga nearby province po, talagang inulan din po talaga sila. Bababa po yan sa atin. And as of now po, tayo po ay naka-blue alert status pa din. Meron po tayong pinadala na team yesterday dyan po sa may mga tarong para mag-assist o mag-augment sa kanilang ginagawang rescue evacuation po sa kanilang mga kababayan at sa ating mga kababayan. And meron na po tayong affected population. Meron na po tayong 423 number of barangays na affected. Nasa 214, 656 families po yan out of 29 municipalities and cities. At ang pinaka-greatly affected dito, correct me if I'm wrong, Sir Vincent, according sa mga nakikita namin, is most western Pangasinan. Yes po, Sir Matt, tama po kayo. Actually, kahapon po, nagkaroon po ng flash flood dyan po sa may Bugalyon. Monitor na po natin yan at kami po ay nagpag-ugnayan na sa kanila kung kailangan po nila ng augmentation. Under control naman na po ito. Karamihan po ng ating mga evacuees po ay nasa Western Pangasinan, tama po kayo. At yung ating mga flooded areas, nandun pa rin po yung Lingayen, yung Calasiao, yung Binmalay. Pero linawin ko lang, Sir Mark, itong mga data po na ito po yung mga karugtong ng mga nakaraang last week na habagat. Mm-hmm. So medyo bloated pa po ito. Although yung iba naman po dito ay nagsasubside na yung tubig sa iba't ibang barangay. Pero dito ngayon po, as of this hour, Sir Vincent, sa inyo pong mga nare-receive po from the LGU at yung mga tao nyo po on ground, meron po bang mga areas pa rin po na hindi passable, lalo po sa mga light vehicles when it comes into our national road, or okay naman po lahat ng national road natin? Yes po, so far okay naman po yung ating national roads and bridges. Maliban na lang po yesterday, hindi po possible yung sa may Bugalyon area, sa Aguilar, sa Labrador, yung mga poblasyon na po yan ay talagang tumaas po yung tubig. Gawa po nung talagang malakas po talaga yung ulan yesterday. Gawin din po yung sa Alaminos, meron pong isang beach dyan sa may barangay Tangkalang ang talagang nalubog po sa baha. Mabuti na lang meron itong alternate route para po hindi ma-isolate yung barangay. Okay. At yung pong mga evacuees po natin po, Sir Vincent, particularly dito po sa mga greatly affected na 430 plus po na barangay po sa buong Pangasinan, mga ilan na po itong mga nasa evacuation center based pa lang po sa data na nare-receive po ninyo? Yes po, meron na po tayong 501 families. Ito po yung mga nasa loob ng evacuation center. Katumbas po yan ng 1,717 individuals. Mm-hmm. Outside evacuation naman po, meron tayong 428 families. Yan po ay binubuo ng 1,154 individuals.
Mhm. May mga ilan po na mga LGU nangangamba na kung magtutuloy-tuloy pa ito, medyo magdi-deplete yung kanila pong mga stockpile po. Sa part po ng lalawigan po ng Pangasinan na kamusta po ito pong mga stockpile po natin as far as DSWD ang concern po? Yes, actually sir, sapat naman po yung ating stockpiling. Tayo po ay nag-request na rin po ng another stockpile po natin supplied sa OCD yesterday during our PIDRA. And tuloy-tuloy naman po yung ating ginagawang relief operation. Yesterday po nagkaroon na rin po tayo ng series of relief operation po dito sa ating lalawigan. Yung pong mga gida, ano po natin po, yung itong mga areas po natin po, Sir Vincent, lalo po yung mga medyo pwedeng ma-isolate po ng mga lugar sa lalawigan po ng Pangasinan pag ganito po ang panahon. Kamusta po yung monitoring naman po natin po dito? And ready po ba? Meron po ba tayong parang pang airlift or kung papaano po ma-reach po itong mga nasa gida areas po natin? Ako Sir Mark, actually magandang katanungan yan. Kami po ay nakipag-ugnayan, tuloy-tuloy din po yung ating mga pakipag-usap sa ating mga LGU na merong nasasakupan na GIDA area. Isa yan po sa mga tinutukan natin before habagat season. Lagi po namin pinupunta ng ating mga GIDA area. Priority po natin yan. Tinitrain po actually yung mga barangay sa GIDA area dahil nga po sila ay mahirap abutin. Sinisiguro namin na sila ay na-train kahit sa basic life support at rescue operation para at least sila po ay maging responder na rin po sa kanilang mga barangay. Although inassure naman po ng ating mga LGU na okay pa naman yung communication nila dun sa ating mga GIDA area at tuloy-tuloy pa naman po yung naibibigay din nila na tulong dun sa ating mga GIDA area. May mga gusto po na pumunta po dito ng mga turista sa lalawigan po ng Pangasinan. Ano po may papayo po natin po? Lalo po yung mga papunta po sa mga tourist destinations po natin. Well, kung meron po kayo, kasi meron na po tayong mga nakabook actually na mga tourist. Nung kami po ay nakipag-usap sa ating tourism unit po natin. May mga nakabook na po doon sa ating mga resort na minsan gusto pa rin nilang ituloy. So, kung yan po talaga at hindi po talaga maiwasan, again, doble ingat po. Although wala tayong nakataas na gale warning, expected po natin na magiging rough yung ating massifs dahil nga po yung ating low pressure area ay naging ganap na bagyo na kaninang madaling araw. So, kung hindi naman po kinakailangan, tingin pa po nila na kaya pa nilang i-cancel kung halimbawa reschedule, mas mabuti po na reschedule lang po muna nila hanggat maging mabuti yung ating panahon. Apo. Sir Vincent, siguro doon din po sa usapin po ng mga dams natin. Siyempre, may mga ilan po na nagpapakalat. Actually, meron isa po kaming post na last year pa, patuloy nilang ang tawag dito, sinishare. Pero good thing, yung ating ilang mga kababayan doon, nagko-comment na this was last year about sa San Roque Dam. Ano po ba ang lagay po ngayon ng ating pong mga dams po natin, particularly ng San Roque, na siyang ano po dito talagang aagos po sa may Agno River system kung sakasakali po. Sir Vincent? Yes po, Sir Mark. Opo. So, Hello? Yes, Yes po. po, opo. Doon po sa usapin po ng ano po ng mga dams po natin po. Particularly yung pong San Roque, ano po ang status po natin ngayon? Opo, yung ating current level ng San Roque ay nasa 272.4 meters above sea level, no gates, open po yan. And yan din po yung lagi namin sinasabi sa ating mga kababayan na wag po tayong magpakalat ng fake news kasi talagang nakaka-apekto po ito sa kaligtasan na ating mga kababayan. Isipin po natin na yung Ambuklaw at Binga ay malit lamang yan kumpara po sa San Roque. Yung Ambuklaw at Binga, kumbaga sa Tabo, ito lang po ay Tabo, yung Ambuklaw at Binga. Pero yung San Roque, timba po yan. So, parang ganun po yung analogy natin yan. Ngayon, yung mga nagpapakalat po ng ating mga news na nagbukas po ang Ambuklaw, nagbukas po ang Binga Dam. Meron pong effect yan, pero lahat po yun ay sinasalo ng ating San Roque Dam. So, since napakalaki ng San Roque Dam, kaya po niyang saluhin yan. Kaya yung nagpapabaha po sa ating mga low-lying areas, ito po yung galing sa upstream sa ating mga river system, sa Agno River. Kaya po tayo ay binabaha.
ay factor in na rin po natin dyan yung ating mga drainage system, yung urban sprawling, yung ating climate change, yung ating maliliit na river system na minsan nag-ikot po kami, puno po ng mga water lilies. So yung mga kailangan natin i-factor in. So wag po tayo magpakalat ng mga ganun po na fake news. Opo, at ang ano dito, malinaw dito, ang San Roque naman, we learn a lot na doon sa mga nakaraan na ano natin dito, experience. Kaya I'm pretty sure they are well coordinated, dito, lalo po sa ating pong probinsya ng Pangasinan. Opo. Actually po, pagka nasa malapit na sa 280 meters above sea level ang San Roque, tuloy-tuloy na po yung aming pakipag-ugnayan sa kanila para mabisuan po yung ating mga kababayan kung kinakailangan po na lalo pang lumikas doon sa mas ligtas pa po na lugar. Opo. Dito po sa ano, I think dito po sa mga unang mga bayan po na kung sakaling magbukas po itong spilling gate natin. May mga ano po dito, mga early warning ano po devices po tayo, 'di ba, Sir Vincent? Yes po, meron po tayong mga early warning devices po tayo dyan. Kung magbukas man po ito, talagang inuuna na po namin bago pa sila magbukas, ay inuuna na po namin abisuhan yung ating mga LGU na may tributaries na dadaanan po ng ating San Roque. Ayun. So malinaw po ha, no gates open, wag po tayong magpakalat at please lang yung mga gumagamit ng mga lumang balita po namin po, nako, please tone down kasi wala pong magandang idudulot po yan. Sir Vincent, maraming salamat po at makiki-update po kami sa mga susunod na oras. Yes, Sir Mark. Ingat po kayo. Ingat po tayong lahat, Sir. Maraming salamat po. Ingat po. Yan po si Sir Vincent Chu, ang Operations Head po ng PDRRMO. Alas 6:14 po ng magandang umaga. Magbabalik po tayo. Information.